Rodelizo Biga naman. Sa probinsya, siyempre, halata naman na probinsyano ako kasi um, sa Cagayan din ako talaga lumaki. Ang mga magulang ko di naman nakatapos ng pag-aaral kasi high school lang yung tatay ko tapos nanay ko is elementary graduate lang. Sinasabi ng magulang ko nung pinapaaral kami kasi medyo malaki na yung family namin kasi ako yung panganay tapos anim pa kami. So I'm the eldest in the family. Pinapaaral ako, malilit pa yung mga kapatid ko. Sabi sa akin ng mga magulang ko, anak, mag-aral ka mabuti para pagkatapos mo, ikaw yung pag-asa namin. So, syempre, college pa lang ako, tatak na sa akin na kailangan ako yung pag-asa nila. So, parang hindi pa ako nakakatapos ng pag-aaral, may responsibility na ako. So, kahit mahirap ang buhay namin noon, kinaya namin. Part-time ako kung saan-saan. Naranasan ko nga naging, nakikigapas sa bukid. Tapos, pag walang pasok, meron kaming tricycle naman na medyo luma-luma na. Pag ako naman nandun, kailangan kong ibiyahe yun para may allowance ako. Kulang ko, nagsipag din ako para makatapos na pag-aaral. Yun nga lang ang problema. Siyempre, mga magulang ko, kung ano yung meron sa amin na resources, yun yung kailangan alagaan namin. Yung lolo ko, magsasaka. Tatay ko, magsasaka. Sigurado, ako, magsasaka rin. Talaga is, matutunan ko yung mga ganun. And hindi ko po kinakaya, even though graduate po ako ng engineering, kahit engineering po ako, pag wala akong trabaho, talagang tinutulungan ko nanay ko mamimitas ng mais, nagtatanim ng mais, na namamakyaw ng pakwan. Talagang naranasan ko nagbenta ng mga pakwan, ng mais. And mahirap talaga. Akin na mais. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng mga panggatong. Tapos, lalagayin namin yan ng mga 45 minutes. Ito yung sinasakyan ko dati. And I realized, dumating sa point na realize ko for 2yun. Medyo sanay naman tayo, di ba? Hindi ko mapigilan eh. Pero alam mo bakit napayak ako? Napipray ako eh.
sasakyan. Dati ho, nakasakay lang ako kalabaw. Kung dati kalabaw ang sinasakyan ko, ito na yung first car ko. Is yung namimigay kami sa mga bata, napapakain kami sa bata, tapos napaparlor. Yun po yung ginagawa ko nung bata ko na pupunta ako sa mga mayayaman para lang makatikim ng mga masasarap na pagkain tuwing Pasko. Simple lang naman ang nagmamotivate sa akin eh. Yung family namin. Kasi ayaw ko nang balikan yung dati naming naranasan. Yung point na halos hindi ka na makakain, na yung mga tao na lalapitan mo, akala nila talagang tatakbuhan ka nila. Bakit? Akala nila utangan mo sila. Pag wala ka pa lang talagang pera, iniwanan ka. Eh, ayaw ko na maranasan yun. Kaya inalagaan ko po ng buong puso ko, buong buhay ko, yung binigay sa aking opportunity ng AIM Global. Taos puso ako nagpapasalamat sa management ng AIM Global, lalong-lalo na, syempre, kay Doc Ed, kay Sir Francis, at kay Sir Jan Asperin. Kung wala sila, ako hindi lalaki ng ganito. Sobrang laki ang AIM Global. Kung wala kayo, wala ako sa kinalalagyan.